Amen. Good evening po sa inyong lahat. Maganda po ba ang gabi ninyo? Kayo po na nasa online, maganda rin po ba ang gabi ninyo? Siguro may sumagot, hindi po gabi sa amin ngayon. So, again, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa lagit-laging pagkakataon na binibigay niya sa atin upang makapag-aral po ng kanyang banal na salita. And I'm very happy every time na ako po ay nandirito at nakapagbiministeryo sa mismong mga taong ipinagkatiwala po ng Panginoon sa akin. So, at masayang-masaya po ako pag masaya po kayo. Diba? At naniniwala po ako na ang kasiyahan po natin ay nakasentro sa Panginoon. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa 1 Samuel chapter 17. Bagamat kayo po ay pamilyar na sa passage na ito at ang passage na ito ay familiar na sa bawat isa po sa atin, I still believe na meron pong laging mensahe na ibibigay ang Panginoon sa atin. And knowing that you are already familiar dito po sa story at sa passage na ito, babasa lang po ako ng isang talata na ito po ang magiging sentro ng ating pong mensahe. 1 Samuel chapter 17 and verse number 50. 1 Samuel chapter 17 and verse number 50. Ganito po ang sabi ng Bible. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone and smote the Philistine and slew him, but there was no sword in the hand of David. Gusto ko pong pansinin niyo po yung sinabi po ng unang bahagi ng verse 50. So David prevailed over the Philistine. Amen? So si David po ay nagtagumpay laban sa Pilisteo. Ang ating pong mensahe ay pinamagatan kong David defeated the foe. David defeated the foe. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, sa gabing ito kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sapagkat tunay na malaking blessing na kami po ay buhay, may kalakasan at higit sa lahat may kaligtasan. Dakilang Diyos, hiling ko po na ang bawat isa sa amin ay maging aware na kami po ay nasa pagsamba, nasa pagdinig ng iyong salita. Kaya maramdaman mo po nawa ang aming mga puso na sabik at uhaw sa iyong salita. Muli po, bigyan mo po ako ng sapat na kapangyarihan at ng katalinuhan upang may bahagi ko po, may pangaral ko po ang mensahe ng buong kaliwanagan sa bawat isa. And I pray, O God, na ang bawat isa po sa amin ay maging responsive, dakilang Diyos, sa mensahe, hindi lamang po sa pamamaraan ng pag-amen, kundi sa pamamaraan ng pag-apply sa kung ano po ang aming matututunan. Again, I would like to commit to you myself, Heavenly Father, and even ang preaching na ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. David defeated the foe. So, ang storya po ay ang naging pakikipaglaban po ni David kay Goliath. Siya po ang tinutukoy nating kaaway o kalaban, si Goliath. Sa buhay po natin mga kapatid, sa simpleng application, let us face the fact na mayroon po tayong mga Goliath sa ating pong buhay. Hindi lang naman minsan na napakinggan po natin ito, na ang istoryang ito ay pinagkuhanan ng message na kung saan every time na naririnig natin ito, lagit-lagi masasabi nating ito'y malaking pagpapala. Amen? Now, humanly speaking, it is very hard to believe na ang katulad ni David, tatalunin po si Goliath. Humanly speaking, by sight and human consideration, parang mahirap po ito. Mga kapatid, the same thing na kung pag-uusapan po natin in the reality of our life being a believer, alam natin na ang kalaban po natin ay ang devil, ang diablo. I do not know kung nakinig po kayo ng feasting kagabi. At ito po ang tinalakay po ng ating tagapagsalita ni Pastor Norman tungkol po sa diablo, tungkol kay Satanas. At nais ko pong makita ninyo na sa katotohanan po,
wala akong sapat na lakas sa aking sarili na aking pong matalo si Satanas. Okay? Ibig ko pong sabihin mga kapatid, isang katotohanan na hindi mapapasubalian na kung ang labanan, ako at si Satanas, hindi po ako mananalo sa kanya. Sapagkat si Satanas po ay makapangyarihan. At alam niyo po, ang kaparaanan ni Satanas, minsan ang nagsisilbing Goliath sa buhay natin, sarili natin mismo. Di ba? Ito pong sarili na kung saan hindi natin matalo-talo. Na kapag lalagay ka doon sa katayong haharapin mo ang sarili mo, lagi kang daig, lagi kang talo, lagi na lang ginagapi ka ng iyong sarili, ng iyong katawan, ng iyong pag-iisip, ng iyong kapalaluan, at ng maraming bagay sa ating pong buhay. Kaya nga napakaganda na maisip po natin na po pwede pala talagang may inilalarawan si Goliath sa buhay ng Kristiyano. Kasi sa panahong ito, sa totoo lang, hindi naman talaga literally si Goliath na ang kinakaharap natin. Pero may inilalarawan si Goliath sa buhay natin. Minsan, yung problema, itinuturing nating higante. Di po ba? Yun nga, yung sarili po natin, sa maraming pagkakataon, hindi natin mapagtagumpayan. Now, I believe, sa storya pong ito, lahat tayo aware na talagang sa isang masasabi po nating malinaw na paghahatid ng salita ng Diyos, si David ay nagtagumpay laban kay Goliath. Again, David defeated the foe. So I would like all of you to see in this story many things about David. Okay? Number 1, maganda pong makita natin the submission of David to his parent. Yung naging pagsunod at pagpapasakop ni David sa kanyang magulang. Sino po ito? Si Jesse. Na kung saan mga kapatid, mula sa kalagayan na si David ay nagpapastol ng mga tupa, siya po ay inutusan ng kanyang tatay. Sa panahon po natin ngayon, medyo mukhang mahirap ang labanan kapag ang pinag-usapan ay pagsunod. Diba? Marami pong mga anak na marami na pong katuwiran. Marami pong mga anak na meron na pong mga masasabi nating pangil o meron na pong, wag naman sungay, ano? Ibig sabihin, matibay na ang buto-buto. Sumasagot na sa magulang. Nakikipagmatigasan na sa magulang. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong makita nyo na sa storya ng naging pagtatagumpay ni David, malaki ang kinalaman ng kanyang naging pagsunod at pagpapasakop sa kanyang magulang. Amen? At dyan po nangyari, nagpasimula ang storya, nagpapastol siya, pwedeng sabihin ni David, may ginagawa ko eh. Pwedeng sabihin po ni David, lahat na lang ba sa akin mo iutos? Diba? Paano naman itong ginagawa ko? Ganun mismo ang pagsasalita. Wala pang ampo eh. Diba? Ganyan po ang marami sa panahon po natin ngayon eh. Hindi sumusunod eh. Pag nakipag-usap sa magulang, ni po at opo, hindi na lumalabas eh. Kaya nga sabi ko, kailangan yata, lagit-lagi, tulain sa inyo ang po at opo, ang bilin sa akin ng ama't ina ko. Maging magagalangin, mangungupo ako. Kapag kinakausap ng matandang tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, kapag ang kausap ko ay matanda sa akin, na dapat igalang at dapat pupuin, natutuwa akong bikas-bikasin ang po at opo ng buong paggiliw. Bow. Mga anak, baka sa po at opo pa lang, bagsak ka na. Paano mo tatalunin si Goliath? Po at opo lang, bagsak ka. Paano ka magtatagumpay sa kalaban? Pagsunod lang sa magulang mo, bagsak ka. Mga kapatid, ipinakita ng Panginoon sa akin na napakalaki ang kinalaman ng naging pagpapasakop at pagsunod ni David sa kanyang tatay. Amen? Kaya mga anak, magising na kayo! Hoy! Gising! Nag-aaral pa nga lang kayo. Paano yan? Pagka nagtatrabaho na kayo at kumikita na kayo.
Paano po yan kapag ka po kayo ay medyo umangat na sa buhay? Baka pati nanay at tatay ninyo, pagmamalakihan ninyo. Baka pati mga magulang po ninyo, pagmamalakihan po ninyo, pagmamatigasan po ninyo. Isang napakagandang bagay na makita natin sa katangian ni David ay ang kanyang pagpapasakop, ang kanyang pagsunod sa kanyang magulang. Doon nagsimula ang storyang ito. Na may anak na sumunod sa kanyang magulang. Paano kaya yan? Yung mga anak sa panahon natin ngayon, na ngayon malaki na at nais nila ay maging malaya, kaya di man sila pahayag, walang magagawa. Diba? Paano kaya yan? Diba? Tapos sasabay mo pa ng tanananan, tanananan, tanananan. Di mo man lang inisip na ang kanilang ginagawa'y para sa iyo. Pagkat ang nais mo, maging malaya, di mo sila pinapansin. Ngayon malaki ka na. Pati nga yung hindi naman lumaki, ganun pa rin eh. Mga kapatid, gusto kong makita sa storya, makita ng bawat isa sa storyang ito na may malaking kinalaman sa naging pagtatagumpay ni David sa kalaban, ang naging pagsunod niya sa kanyang magulang. Baka mamaya kala nyo, biro-biro yan, ha? Mga anak, na kung makipagtratuhan kayo sa magulang nyo, parang kayo pa magulang eh. Diba? Kung magsalita kayo sa magulang nyo, parang may mga napatunayan ka na eh. Diba? Na talagang maipilit mo, wala silang magawa. Mga kapatid, praise God sapagkat may David na submissive sa kanyang parent, and because of his submission, mga kapatid, doon nag-accomplish ng dakilang accomplishment ang Panginoon. Now, tingnan nyo po ang sabi po ng mga talata, para naman po hindi yung sinasabi ko lang. Ang sabi po ng verse number 17 ng chapter 17, and Jesse said unto David his son, take now for thy brethren an ephah of this parched corn, and these 10 loaves, and run to the camp to thy brethren, and carry the 10 cheeses unto the captain of their 1,000, and look how thy brethren fare, and take their pledge. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah, fighting with the Philistines. And David rose up early in the morning, and left the sheep with a keeper, and took and went as Jesse had commanded him, and he came to the trench, and as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle. Sumunod ba si David? Saan siya pinapunta? Sa labanan. Diba? Unang pwedeng ikatwiran ni David, tatay naman, may ginagawa ako eh. Pangalawang po pwedeng maging dahilan ni David, labanan yun, baka madamay ako, baka tamaan ako. Maraming po pwede. Diba? At ito po ay, nangyayari ba to sa tunay na buhay? O yung mga anak nyo talagang parang si David. At yung iba nga, lagpas pa kay David di ba? Mga kapatid, ito ang nakita kong bahaging napakaganda na itong si David, ang isa sa kanyang natutunan ay ang sundin ang kanyang magulang. How about you? Huwag mo isipin mo itatagumpay ka sa kalaban kapag ka magulang mo lang hindi mo kayang kilalanin. Pagka magulang mo pa lang, hindi mo kayang sundin. Kapag ka magulang mo, hindi mo kayang igalang. Kapag ka ang magulang mo, hindi mo kayang magpasakop sa kanila. So the submission of David to his parent, verses 17 to 20. The second point that I would like all of you to see is the sensitivity of David to God's purpose. The sensitivity of David to God's purpose. Napakalaki rin po ng kinalaman ng naging pagtatagumpay po ni David doon po sa kanyang sensitivity sa dahilan ng Diyos kung bakit siya napunta doon sa labanan. Malinaw po yan, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 28. Verse number 28. Okay? And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why camest thou down hither?
And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. May akusasyon pa. Diba? Judgmental. So, pinalalabas po nitong si Eliab, sabi niya, I know thy pride. Mayabang ka eh. Yung kapilyuhan mo. Alam kong kaya ka pumunta rito, gusto mo magusyoso. Yun po ang bintang sa kanya, ng kanyang kuya. Pero nung sabi po ng verse number 29, and David said, what have I now done? Is there not a cause? David defeated the foe because of his sensitivity to God's purpose. Mga kapatid, tatandaan nyo to, na kahit saang sitwasyon ka malagay, ang malaking pagpapala at ang malaking advantage kapag ka naiintindihan mo ang dahilan kung bakit ka nalagay sa ganyang sitwasyon. It is always good for every believer na maging sensitive sa purpose ng Diyos kung bakit Kanya inilagay sa isang sitwasyon. Diyan natin sinasabi na sa Diyos walang coincidence. Hindi pwedeng nagkataon lang. Hindi po, mga kapatid. And if you can still remember my emphasis dito po sa bahaging ito, hindi ba sinasabi ko po sa inyo na sa buhay po natin, in everything, may mga human reasons, but above everything, it is the divine reason. It is always the divine reason na mas dapat nating maramdaman, na dapat nating matuklasan. Ang hindi natin pagiging sensitibo sa kung saan tayo nilagay ng Diyos ay po pwedeng maging dahilan ng ating pagkatalo. Po pwedeng maging dahilan yan kung bakit walang mangyaring tagumpay o hindi mapagpala ang ating buhay. Kung hindi ka magiging sensitive, kung hindi ka magiging matuklasin sa dahilan ng Diyos kung bakit nandyan ka, bakit nangyari yan, kung bakit Kanya inilagay sa ganyang sitwasyon, if you will not understand the reason of God and the purpose of God, why the Lord put you in that situation, that is a big, big disadvantage sa'yo. Napakalaking disadvantage niyan. Lagi nating sinasabi, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Lagi nating sinasabi yan, na talagang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip na gumagawa. Pero ang tanong, bakit pagka nalagay ka sa isang mahirap na sitwasyon, nagiging negatibo ka kaagad? Imbis na tuklasin mo at alamin mo na bakit pinayagan ng Diyos na maranasan ko ito? Bakit ako nilagay ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Bakit dinadaanan ko ang aking nararanasan sa buhay na ito? You better find out the purpose and the reason of God. Kung bakit. Sa napakaraming laban sa buhay. Alam niyo po mga kapatid, hindi talaga aksidente na nagpunta si David doon eh. Ano po ba ang senaryo? Ano po ang inabutang kalagayan ni David doon? Ito pong si Goliath na kung saan he is mocking even the name of God, mga kapatid. And here are the Israelites. Kasama po ang hari. Nasaan? Nakatago. Walang may plano na humarap kay Goliath. Walang handa na humarap kay Goliath. Walang may tapang na harapin si Goliath. Nagkamali ba ang Diyos? Na sa kanyang naging disenyo, ipadala si David doon? Minsan, kala mo magulang mo lang ang may gusto. Hindi! Magandang makita mo yung mas mataas na authority na naglalagay sa iyo sa sitwasyon. Pagka tayo po naging sensitibo sa layunin ng Diyos, wala, mahihirapan ang kalaban sa atin. Mahirapan po siya.
So ito ang sabi ni Eliab, I know thy pride, I know the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. And David said, what have I now done? Is there not a cause? Ang sabi ng verse number 30, and he turned from him toward another, and spake after the same manner, and the people answered him again after the same, or the former manner. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. Huwag niyong isipin si Eliab lang. Diba? Sa lahat, consistent na ang sinasabi ni David. Very consistent siya. Why? Because he is very much aware of the purpose and of the reason why the Lord brought him there. Is there not a cause? Wala bang dahilan? Bakit sa dami ng churches, dito kayo dinala? Anong purpose ng Panginoon? Para dito ka mag-backslide? Para dito ka manggulo? Para dito ka makipagchismisan? Para dito ka makipagsiraan? Pag hindi mo naintindihan yung dahilan kung ba't ka nasa Living Water Baptist Church, magiging dying water ka. Tatagal na nating Kristiyano, hindi pa ba natin naintindihan na kaya tayo nandito sa Living Water para gamitin tayo ng Panginoon, para maging pagpapala, para maging daluyan ng pagpapala, at hindi ikaw pa ang pinagmumulan ng problema. Maging sensitibo tayo, hindi sa paraang maramdamin tayo. Maging sensitibo tayo, hindi sa kalagayang matampuhin tayo. Maging sensitibo tayo, hindi sa kalagayang negatibo tayo. Maging sensitibo tayo doon sa rason kung bakit tayo nandito. And I believe, mga kapatid, kung ang pag-uusapan, yung purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin, positibo ang purpose ng Panginoon. Even in the negative situation sa buhay mo, didiretsahin kita, positibo ang gustong gawin ng Diyos. Hindi ba malinaw naman? Pinapayagan ng Diyos na subukin ka, hindi para papanghinain ka, hindi para ibagsak ka. Sinusubok ka para dumalisay ka, para ma-feel mo yung pong lakas ng Panginoon, para ma-enjoy mo yung gawa ng Panginoon. Kasi kapag ka ang lakbay ay smooth sailing, mga kapatid, mahirap magpatotoo ng gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya pag nakakaranas tayo ng mga sitwasyon sa buhay, baka kung ikaw si David, pambihira, ganito pala haharapin dito. Bakit ba napunta-punta pa ako dito? Hindi ganun eh. Because he is very sensitive. Kaya pala ako napunta rito dahil meron palang uncircumcised Philistine na ito na hinahamak ang pangalan ng Diyos na pinababayaan lang ng marami. Hindi ko kayang tanggapin ito. Haharapin ko ang uncircumcised Philistine na ito. Mga kapatid, malinaw po ang sabi po ng verse number 30. And he turned from him toward another and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. You see? Alam niya kung ba't siya nandoon. Sabi niya, nandito ako nga harap dyan. Sana alam mong kaya ka nandito kasi ikaw ang tutugtog. Sana alam mong kaya ka nandito, isa ka sa magso-song lead. Sana alam mo nandito ka dahil isa ka sa magiging soul winner ng church na ito. Sana alam mo na isa ka sa magli-lead sa group o fellowship sa church na ito. Sana naintindihan mo ang purpose na kaya ka nandito. May paglalagyan ang Diyos sa iyo at may kalalagyan ka sa gawain ng Panginoon. Aksidente ba na si Pastor Daniel ang napunta sa Tondo? Di ba? Aksidente ba na si Ma'am Pia ang napunta doon sa Tondo? Eh, nasa tipo pa naman yung reyna ng Tondo. Hindi po aksidente na si Pastor John ang napunta sa Parañaque. Sino mga kasama-sama nyo noon doon? Di ba? May dahilan ng Diyos eh.
Dinidisenyo ng Diyos yan eh. Kaya siya dinala roon kasi alam ng Diyos, si Den din ang mapapangasawa niya. Anong connect? Narinig niyo ba yung buhay kasaysayan ng kanilang pag-ibig? Biru-biru ang simula, ang wakas pala ay ano, di ba? Aayaw-ayaw pa ako at ang pinili banana Q. Di ba? Yun po yan eh. Pero sa dulo, na-inlove din ako sa iyo. Di ba? Ganun eh. Ang saya-saya ng kasal nitong dalawa. Wala nang inabangan si Pastor Juno, kundi yung tunog ng baso, mga kapatid. Walang coincidence. Ang linaw-linaw kay David. Sabihin nyo, inutusan ka lang ng tatay mo eh. Ang taas ng ambisyon mo. Hindi mataas ang ambisyon niya. Sensitibo lang siya sa purpose ng Diyos kung bakit siya nandoon. Hindi magandang sa dami natin walang tutugtog. Kaya anuman ang nasa likuran ng istorya, may dahilan kung bakit pinadala rito si Preacher Jabez. May dahilan kung bakit sa naging istorya, pinadala rito si Ma'am Ara. May dahilan kung bakit ka nandito. May dahilan kung bakit sa dami ng local churches, sa Living Water Baptist Church ka napunta. At yun ang magandang sabihin mo dahil sensitive ka. Ha? Nandito po ako dahil ako po yung papalit dyan sa pastor na yan. Diba? Ang linaw ng sagot niya rito. Ang sabi po ni David, again 32, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him, thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep. And there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Mahalaga po na pagka nagbabasa tayo, nililino natin yung pagbasa. Diba? Ang sabi, I caught him by his beard. Balbas, mga kapatid. Huh? Bibilis ng marami dyan And smote him and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Amen? Mga kapatid, ang linaw-linaw dito na talagang alam na alam ni David kung bakit siya napunta doon. Kaya maganda rin alam mo kung bakit ka nandirito. Bakit ang dami ng ladies, ikaw ang inilagay na leader? Bakit ang daming mga lalaki, ikaw ang nilagay na leader? Bakit sa mga kabataan dito, ikaw ang inilagay na leader? Bakit sa lahat, ikaw ang binigyan ng talentong umawit? Bakit ikaw ang binigyan ng kakayahang magturo at mag-alaga ng mga bata? Bakit? Maging sensitibo tayo, mga kapatid. Verse 37, and David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Pag inisip nyo, mahirap kumbinsihin si King Saul. Kasi King Saul is very much aware kung sino si Goliath. Diba? Hero of God, mga kapatid. So hindi po madali ito na ikaw bilang hari nakasalalay ang kabuuan ng bayan tapos papayagan mo na itong David na ang tingin mo batang-bata at yung pong haharapin niya bata pa lang mandirigma na mahirap para kay King Saul na magpasya na payagan si David.
But you know, may reason kung bakit napapayag niya si King Saul. And I can say that the awareness of David, the confidence that David had, mga kapatid, yun ang reason. Talagang walang kaduda-duda si David na matatalo niya eh. Si Goliath eh. Mga kapatid, nag-testimony pa nga eh. Nag-share pa ng testimony si David eh. Nag-aalaga ako ng tupa. May leon. Di ba? Ano ba yung bear? May oso. Pero anong ginawa ko? Ay kahit na sinasakmal lang leon yan, talagang kinukuha ko sa bibig ng leon ang tupa. At alam mo ito sabi niya? Pumatay ako ng leon, pumatay ako ng oso, kaya naniniwala ako. Yung confidence niya matindi eh. So the submission of David to his parent, yan ang makikita natin sa storya. The sensitivity of David to God's purpose, yan ang makikita nyo sa storya. Pangatlo mga kapatid, malinaw na magandang mabigyang pansin po natin the strength of David over the Philistine. Magandang makita nyo rin yung lakas ni David, yung kapangyarihan ni David laban sa Pilisteo. Tingnan nyo po ang sabi ng mga talata dito sa ating pong passage. Verse 38. And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail, and David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them. And David put them off him. Ang sabi po ng verse 40, and he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine, and the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him, and when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth, and ruddy, and of the fair countenance. And the Philistine said unto David, Am I a dog, that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. Verse 45. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Anong lakas ni David? Minsan kasi, ang nasentruhan natin, tirador eh. Hindi rin yun. Kasi ang statement niya, sa pangalan ng Panginoon na hinahamak mo. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan niyo po ito, na sa anumang laban, huwag mong ipangahas ang lahat ng bahagi mo. Ang dapat makita mo, Diyos ang po pwedeng ipangahas. Ang tanging kalakasan natin ay ang Diyos. Yes. May problema ka? Huwag kung sino-sinong tao iniisip mo. Ang kailangan mo, hindi lakas ng tao. Ang kailangan mo, lakas ng Diyos. Eh minsan nga, may mga taong aasahan mo na sana magiging kalakasan mo, siya pa magiging kahinaan mo eh. May mga pagkakataon sa buhay natin, of all the people, mag-iisip ka na dapat yung mga, lalo na yung mga matatagal na sa church, di ba? Kung tutusin, dapat tayo na nakakalakas eh. Tayo na dapat ang ginagamit ng Panginoon eh. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang makita natin sa storyang ito. Sabi niya, ikaw lumalapit ka sa akin, dala mo yung sword mo, yung mga matitinding armas mo. Ako, tirador lang to eh. Ito lang ang pwede kong hawak-hawak eh. Pero hinaharap kita. Amen? Hindi sa lakas ko, kundi sa lakas. Sa pangalan ng Panginoon. Kapatid, tanong ko sa iyo, ano pinapangahas mo? May kakilala ka? Ano yung pinapangahas mo? Negosyo mo? Ano pinapangahas mo? Talino mo?
Ano pinapangahas mo? Sikat ka? Ano pinapangahas mo? Kilala ka? Ano pinapangahas mo? Magaling ka? Ano pinapangahas mo? Gamit ka? Wag! Hindi ka mananalo. Remember Peter? Sumablay. Lakas lang ng Diyos. Kung si Goliath ang ating magiging issue, si King Saul na pumapatay ng libo-libo, ayun, nakatago. Yung mapanghusgang mga kapatid ni David na mandirigma, ayun, nakatago. Lahat sila nakatago. Bakit? Kasi ang nakikita nila, yung lakas ni Goliath. Doon yung ibahin si David. Ang nakita ni David, yung lakas ng Diyos. Nahigit kaysa sa lakas ni Goliath. The strength of David, diba? Over the Philistine. Kaya sa kalunduan ng storya, ang makikita nyo po, the success of David for God's praise. Alam niyo po, meron pong mga kapag kami nagawa, ang bida siya. Ang magaling siya. Kinakailangan siya ang kukuha ng glory. Kailangan siya ang bide. Pero mga kapatid, dito po sa storyang ito, lahat nakatago, lahat na hinanaloob, lahat natakot. Pero si David, sa lakas ng Panginoon, hinarap si Goliath. At ang ipinapangahas ni David ay ang pangalan ng Panginoon. At ang itinataas ni David ay ang pangalan ng Panginoon. Kaya pansinin niyo po, isang bagay na natutunan ko sa buhay ko yan eh. Hindi po ako nakikipagsabayan sa kahit kanino. Hindi ko po kailangan, mga kapatid, na ako po ay tumuntong kung kanino para umangat lang po ako. No! Wala tayo sa competition. Members, kung ginagamit ka ng Diyos, ang paalala ko lang sa iyo, wala ka sa contest. Hindi ba labanan po ito? Oo, pero hindi tayo magkakalaban. Si Satan ang kalaban. At ang tanging lakas na higit kay Goliath ay ang lakas ng Diyos. At dito sa storyang ito, makikita nyo the success of David for God's glory. Diba? Yun ang ipinapangasi David eh. Magandang malaman ng lahat ng ito na ang Diyos hindi nagliligtas sa pamamagitan ng tabak o ng espada. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus, there is power. There is power in the name of the Lord. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, kung ang tingin mo maliit ka lang, kung ang pag-uusapan si Goliath, di maganda, may pakita mo na maliit ka, pero malaki ang Diyos. Amen? Our God is bigger than Goliath, than any Goliath. Pag kami na-accomplish ka, sino bida? Pagka meron kang narating, sino bida? Ang tunay na tagumpay, alam nyo kung ano? Yung Diyos ang nabibigyan ng kapurihan. Yun po, mga kapatid. So, ang sabi po ng verse number 45, Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield. Alliteration pa eh. Diba? Matinding preacher itong si David. Ang sabi niya sa verse 45, pansinin niyo, alliteration eh. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword, with a spear, and with a shield.
Di ba? Si David, anong sabi niya? But I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Amen? Verse 46, this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give thee the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know, 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 that all the earth may know that there is a God in Israel. Mga kapatid, magandang malaman nila that there is a God in living water. Yun po ang maliwanag na binanggit dito. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. And it came to pass when the Philistine arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. And David put his hand in his bag and took thence a stone and slung it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sank into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine and slew him, but there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword and drew it out of his sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel and of Judah arose and shouted, and pursued the Philistines until thou come to the valley and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell down by the way of Sharaim, even unto Gath and unto Ekron. And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they spoiled their tents. And David took the head of the Philistine and brought into Jerusalem to be put. But he put his armor in his tent. And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, whose son is this youth? And Abner said, as thy soul liveth, O king, I cannot tell. And the king said, inquire thou whose son the stripling is. And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul, and with the head of the Philistine in his hand. And Saul said unto him, whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse, the Bethlehemite. Mga kapatid, tingnan niyo po na sa kasaysayang ito, na lumaganap sa napakaraming generation ang laban ng David at Goliath. At gusto kong sabihin sa inyo, aminado si David, at alam ko na kahit yung pong makikita niyong senaryo sa pagkukwento ng Biblia, walang sino man by sight na makakatalo kay Goliath. But praise God, sapagkat may David na masunurin sa kanyang magulang, may David na sensitibo sa layunin at purpose ng Panginoon, may David na may lakas na higit kaysa sa Pilisteo, may David na ang tagumpay ay para sa kapurihan ng Panginoon. David defeated the foe. Ang kalooban ng Diyos, matalo natin si Goliath. Pero hanggat ikaw ay nananangan sa sarili mong lakas, hindi mangyayari. At hanggat ikaw ay takot kay Goliath, hindi ka magtatagumpay. Takot silang lahat. Pero purihin ng Diyos, may David na sa pangalan ng Panginoon, hinarap si Goliath. Sana may miyembro ng church na ito na sa lakas at pangalan ng Panginoon, hinarap ang Goliath ng kanyang problema, ng kanyang sarili, at ng kung anumang atake sa buhay po natin. David defeated the foe.
Nakita natin? The submission of David to his parent. The sensitivity of David to God's purpose. The strength of David over the Philistine. And the success of David for God's praise. For God's praise. Amen? Tumayo po tayong lahat. Habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, nagbubulay po tayo ngayong gabi. Habang nakayuko ka, habang nakapikit ka, sa storya po ng 1 Samuel chapter 17, isipin mong nasa sitwasyon ka na heto yung problema mo, heto yung mabigat na laban mo sa buhay, heto ang kaaway na sumisigaw, hinahamak ka, minamaliit ka, maging ang Diyos minamaliit. At nakakalungkot na tanawin na talagang namamaliit ang Diyos sapagkat nadadaig ng takot ang kanyang bayan. Tayo po sa problema natin kapag nililimitahan natin ang kayang gawin ng Diyos, at tayo po ay nahihintatakutan sa mga hinaharap natin sa buhay na ito, na para bang walang Diyos na pwede mong ipangahas, na para bang walang Diyos na pwede mong panghawakan, na para bang walang Diyos na nagbibigay ng kalakasan, hanggat ganyan ang sitwasyon. Tayo po ay magmimistulang talunan. Mga kapatid, malinaw sa storyang ito, so David prevailed over the Philistine. Nawa tayo po ay magtagumpay laban sa problema. Magtagumpay laban sa atake ng dyablo, ng kaaway. Panghawakan po natin ang Diyos. Naniniwala po ako na ang linaw ng mensaheng ito ngayong gabi. At tama lang na sa naging pangungusap ng mensahe, matuto tayo magpasakop. Unahin natin sa mga anak. Nakita nyo ba ang halaga ng pagpapasakop sa magulang? Nakita nyo ba ang halaga ng pagkilala sa magulang? Nakita nyo ba ang halaga ng pagsunod sa magulang? Ikalawa, nakita nyo po ba kung gaano naging makabuluhan ang pagkakaroon po ng sensitivity ni David sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay? Hanggat hindi mo nakikita ang purpose ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay. So napakaganda po na ating pong madama ang pangungusap, ang pagkilos at ang layunin ng Diyos sa bawat sitwasyon natin sa buhay. And it is also good na panghawakan natin ang lakas na higit sa lakas ng kalaban. At sa ating pong buhay, always the praise for the praise and glory of God. Huwag po nawa tayong mga dumadalo lang, nakikinig lang. Pero pagkatapos, parang wala lang. Maganda po talagang pag nakinig tayo ng mensahe, kaya tayo lumapit, ang linaw-linaw ng pangungusap ng Diyos, talagang nakita mo yung pagkilos ng Diyos, naintindihan mo ang mensahe ng Diyos. Sige po, a good opportunity for you to come before the Lord and pray to God and tell God, Lord, thank you for this message. What a challenging message. What a clear message. Sige po. Give time for yourself. Ilapit mo sa Diyos ang Goliath sa iyong buhay. Harapin mo sa lakas ng Diyos ang Goliath sa iyong buhay. Pagtagumpayan mo sa pangalan ng Panginoon at kapurihan ng Panginoon ang Goliath sa iyong buhay. Dakilang Diyos. Kailangan po namin ang mensaheng ito. Sagot po sa amin pong kalagayan ngayon ang mensaheng ito. May mga pagkakataon na para po kaming si King Saul, para po kaming si Eliab, para po kaming yung mga mandirigma ng Israel nung panahong si Goliath po ay namamayagpag at nananakot at tumaatake, Panginoon. Para kaming kagaya nila na wala pong tapang na harapin ang aming sitwasyon.
Para po kaming mga Israelita na talagang nilulumpo ng takot, pangamba. Pero Panginoon, salamat. Salamat sa napakahalagang paalalang ito na wala pong mabuting maidudulot sa amin ang pagpapadaig sa atake ng kaaway. At salamat po sa pagliliwanag mo sa amin. Hindi sa kung anumang armas at kalasag sa mundong ito, kundi sa pangalan mo, Panginoon. Sa kalakasan mo, Panginoon, we can defeat the foe. We can defeat Satan. For your praise, for your glory, Heavenly Father. Thank you so much. Nawa ang bawat isa po, dakilang Diyos, ay nagpapakatotoo sa iyong harapan. Nawa ang bawat isa, dakilang Diyos, ay nagpapasakop sa iyong kalooban. Bless us, O Lord, we pray. Thank you so much. In Jesus' most precious name. Amen. Amen. Praise the Lord. Nawa, napagpala po tayo at napalakas po tayo ng Panginoon sa mensaheng ito. Tawagin ko po ang ating mga tagapangasiwa.